Ito'y babala na mag-ingat kayo mga kapiksi sa mga tao na nasa paligid niyo guys. Sa mga taong pinagkakatiwalaan niyo kasi may mga mapagbalat kayo 'no, na, um, tao, kakilala sa paligid niyo na parang binubuhos niyo yung buong tiwala niyo sa kanila only to find out na niloloko lang pala kayo. This is somebody who is very close sa'yo kasi hindi niya 'to magagawa, dinadala ka nito sa hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat na episode natin for tonight is anong ganap sa buhay mo. Ito ay isang timeless reading mga kapiksi para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. If hindi kayo naka-resonate right now, pwede nyo panoorin to next time, next month, next week, next year, anytime guys. Baka sakaling mag-resonate na siya sa inyo next time guys, okay? So, unahin natin 'tong deck na 'to guys. Ito yung mga angel messages para sa inyo. Meron tayong serenity, ito yung kapayapaan, peace of mind, guys. There is peace. You can find peace kapag nag-iisa kayo mga kapiksi. Sometimes, masyado tayong busy 'no, with our connection sa ibang tao, especially sa social media. Digital age tayo mga kapiksi, everything is online, everybody is, connected online guys. And sometimes, meron siyang kahalong toxicities, as well, mga kapiksi, and nagdadala din siya ng, I'm not sure if napapansin niyo, but there's a lot of distractions as well, sa internet or online mga kapiksi. I'm not saying it's bad. Too much consumption siguro, is bad. Pero kung yung tamang so-so lang, yung tamang nakikinig ka lang dito sa video ko, 'di ba? Tamang makarinig ka ng mga, positive message, yun, that's good. Pero yung too much consumption, ng messages, online, sa internet, um, nakaka-toxic minsan, nakaka-drain ng energy minsan. So, paminsan-minsan you try to disconnect mga kapiksi and create or focus on creating hobbies, creating habits na mas makakapag-focus kayo sa sarili niyo guys, okay? And these are pertaining to your emotions guys. Parang as you grow older, mas lumalalim ka, mas nagiging profound yung iyong, emotions, yung inyong buhay mga kapiksi. Kumbaga mas nagiging malalim kayo, guys 'no? And gano'n naman 'yun habang tumatanda talaga tayo guys, dahil yan, base yan sa mga experiences and mga sitwasyon na pinagdaanan natin. Kaya, yung nagsisimula yan sa mga 30, 40, 'di ba? Midlife ganyan, na parang, ayoko na ng stress, bahala ka na sa buhay mo, basta ako ganito lang gagawin ko, yung mga gano'n, 'di ba? So, yeah. And eto naman, this is purity, this is love, mga kapiksi. So, find peace in your heart, find true love in your heart, mga kapiksi, okay? So, yan yung mga angel messages sa inyo guys. Ito yung deck na gagamitin natin para sa ating reading mga kapiksi. Shuffle natin 'to. Habang sine-shuffle ko 'to guys, panoorin niyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga.
Dali! Mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, and sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin sa extra vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayo money shaker jars. Ito napaka-effective na pampaswerte guys, no? At saka ito. So ito yung aking WhatsApp number guys, i-chat nyo lang ako dyan. And wag na kayong magpahuli guys kasi dumadami na yung sumasukses, no? Sa money shaker jars. Nagpo-post ako ng success stories mga kapiksi sa Facebook at saka sa YouTube guys. So, at the center of your energy guys, merong sly fox dito, no? Sinungaling, manipulator, mga kapiksi. Ito'y babala na mag-ingat kayo, mga kapiksi, sa mga tao na nasa paligid nyo, guys. Sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo kasi may mga mapagbalat kayo, no? Na tao, kakilala sa paligid nyo na parang binubuhos nyo yung buong tiwala nyo sa kanila only to find out na niloloko lang pala kayo. This is somebody who is very close sa'yo kasi hindi niya to magagawa. Dinadala ka nito sa matatamis na pananalita, mga kapiksi. Okay? Dinadaan ka nito sa matatamis na pananalita. This can be a person na pwedeng sa romantic relationship guys, no? Kung ibig sabihin mag-jowa, mag-boyfriend, girlfriend, or pwedeng mag-asawa, live-in partner, ganyan. And parang tinetest ka din niya kung gaano ka or ka-committed sa kanya. Ibig sabihin parang may mga times na alam niyo yung mga narcissistic mga kapiksi na ugali or mga narcissistic na tao. Ang tendency nila is paikutin nila kayo sa palad nila and then sinasaktan nila kayo sa paraan na alam nila. And when they feel na parang ayaw mo na, lumalayo ka na sa kanila, they will pull you again, no? Ihilahin ka ulit nila pabalik sa kanila. Gumagawa sila ng marami silang paraan para mapabalik ka nila sa kanila. Isa na yung mga matatamis na salita and yung iba yung commitment. Parang inaano kayo nito guys, binablockmail. Pwedeng emotional blackmail, ganyan. Lalo na kung may mga anak kayo, pwedeng ginagamit nyo yung mga anak mo or anak nyo para hindi mo sila iwan. Tapos pinamumukha nila how low you are, no, compared to them. Nagets nyo ba? Na parang hindi mo kayang mabuhay dahil wala sila, or kung wala sila, wala kang ganyan sa buhay mo. Okay? So may mga sumbat din dito, mga kapiksing. So in the past, hindi mo yun nakita kasi parang nabulagan ka sa mga gifts or sa mga magagarbo, magagandang bagay na pinapakita niya sa inyo, mga kapiksi. Okay? Parang sa simula, parang lahat ng maganda, lahat ng kumbaga wala kang maipipintas dito sa person na to. Nakilala mo lang yan nung nagsama na kayo or matagal na kayo sa relationship. Pwedeng sa love, eto guys. Pwede rin sa mga friends. Guys, no? Kasi may mga friends din na ganyan. Kumbaga parang binibigay nila sa'yo lahat, atensyon. If may kailangan ka, ibibigay nila. Parang ginagawa nila kayong laruan. Pero pagka meron silang hindi nagustuhan or pag may kailangan sila,
Alam mo yun, yung parang isang tawag lang nila, parang obsessive, ganyan. Dapat nandun ka or else susumbatan ka nila. So, may mga ganong klaseng ganap dito, mga kapiksi. So, in short, para kayong nasilaw sa panlabas or nasilaw kayo sa unang pasabog nitong person na to, guys. And you are a very compassionate person, no? So, ibig sabihin ng compassionate, maunawain kayo, mahaba ang inyong pasensya, mapagpatawad, mapagmahal, na natatakpan na kumbaga parang nabubulagan kayo, na kahit na nasasaktan na kayo, iniintindi nyo as long as you can. Kasi nga may mga magaganda siyang nagawa sa inyo na parang natatabunan yung mga hindi magaganda na ginagawa niya sa inyo. And yes, you are suffering, but at the same time, hindi mo rin maikakaila na nabigyan ka rin, nabiyayaan ka rin, tumanggap ka rin ng mga magaganda dito sa person na to. Kaya parang hirap din kayo na putulin yung commitment nyo or yung kung anumang klaseng relationship meron kayo dito sa person na to, guys. Okay? So, this may be resonating sa romantic love relationship nyo, or kahit hindi sa romantic love, pwede rin to sa mga kaibigan, mga kapiksi. Okay? So, comment down below if yan ba yung ganap sa inyo, guys, and if naka-resonate kayo dyan sa story na yan. So, ito naman ay additional love message or advice na pay attention to the red flags, kakasabi lang natin. So, ito guys, this is definitely a clear definition of a red flag. Itong person na to. Kasi itong person na to, deceptive yan guys, no? As in, gagatasan ka niya ng gagatasan for as long as they can. They will feed you. They will feed on you, no? Finifeed nila yung ego nila sa inyo, mga kapiksi. And kapag wala na silang masipsip sa'yo, ganyan, they will trash you. They will trash you. And ikaw yung magsasuffer in the end, mga kapiksi. So, know the warning signs of what an unhealthy connection looks like. And this one is a clear definition of an unhealthy relationship or unhealthy connection, guys. Okay? So, depende na lang sa inyo kung gusto niyo magtiis, guys. Meron talagang mga martyr or baka nabubulagan. Sabi ko nga kasi, yung iba sa inyo, very compassionate kayo. So, but in the end, guys, kapag ganito talaga yung relationship, talo talaga kayo sa huli, Pisces. Okay? Right. So, comment down below if story nyo ba ito, if naka-resonate kayo, guys. And for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.